beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga po mga kababayan, yung chismis noon, totoo ang chismis na si Leni Robredo, talagang sinadya pinuntahan makipagkita kay Leni Robredo. Dagsang gasat, ibig sabihin, kamalasan, mga kababayan, hindi ho napagbigyan si Leni. Hindi ho napagbigyan si Sara. Oo, mga kababayan ko yan po. At saka itong si Baste, mga kababayan ko, ay tatakbo daw bilang presidente kapag ka daw na-impeach si Sara Duterte. Kaya nga natin nasabi kanina na ito labanan na ho ng may mga talino, kundi labanan na ho ng mga bobo. Grabe, no, mga kababayan. Patakbuhin nyo na rin si Magtira. Patakbuhin nyo na rin si sino ba itong dating pulis na sigaw ng sigaw. Diba? Sino yun? Nakalimutan ko yung pangalan na wala na bigla yun eh. Eto na. Totoo ba? Eto na nga ho. Pinuntahan ni Sara Duterte si Leni Robredo. Pwede ipaliwanag po natin yung... Eto mga kababayan, pakinggan nyo maigi Pakinggan nyo maigi yung sasambitin ho ni Ramil Madriaga dito. Mahalaga po ito para po maisara natin yung mga agam-agam nyo, yung chismis noon na si Sara Duterte nag-gate crash sa bahay ho ni Leni Robredo. Tuloy. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Leni sana. Ayan mga kababayan. Sabi ni Kuyang Ramil, hindi daw kampanyahan yan, kung hindi makikipag-meeting daw sila kay Leni Robredo. Kita nyo ho mga kababayan. Siguro kukuha ng suporta para sa pag-agaw nila ng pwesto kay Manong Bongbong. Kung labanan ng mga bobo, Baste, President, Robin Padilla, Vice. Totoo yan mga kababayan 5 binaho sila. B, di ba sabi, B. Nawala yung dalawa, wala si Kitty, at saka wala si Digong. Si Digong muna, Berdugo. Sara Duterte, bobo. Polong Duterte, di ba? Baliw. Baste Duterte, bading. Kitty Duterte, bold star. Ano na yun? 5 B. Kita nyo na mga kababayan. 5 B na yan Berdugo, bobo, ano pa? Baliw, bading, bold star. Di ba? Ano pa? Yung mga nanay. Betchang. Alam niyo yung betchang? Grabe, no? Mga kababayan ko. Sige, tuloy. Paano? Anong ginawa? Bakit? Sa simbahan po nila BP Leni ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Leni. Pero hindi po nagpakita. Agoy, inisnab. Ito yung inaantay daw nila si BP Leni Robredo, pero hindi ho nagpakita. Inisnab si Sara Duterte. Wala mga kababayan, hindi ho dumalo Hindi ho nakipagkita, hindi ho nakipagpulong si Leni Robredo. Ano nangyari? Napahiya si Sara. Pahiyang malalaho si Sara Duterte dahil nga po dito sa pag-isnab daw ni Leni Robredo. Tuloy. Hindi, pero sino po yung katabi niya dyan? Si DP Sara po, tapos yung mga security ko po. Yan. Pero ano po yung... May security daw si May security
si Kuyang Ramil sa panahon ni Sara Duterte, no? Sana all. Tuloy. Event na meron. Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed that discharge para i-meet si VP Lenny. Pero hindi So, siya nagpakita. Kaya Oo. nagkwentuhan na, alas 10 po to ng gabi, wala na po Oo. ang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before Oo. pa, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki nakatabi ni BP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, Oh. Camila, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni VP sa Oh, ayan mga kababayan. Ha? Sabi ko sa inyo, talaga Arnold Lopez, buti pa ako sumisipot. Si Lenny Robredo. Siguro winterhan ayaw makita ni Lenny Robredo si Sara Duterte. Baka bad trip pinagpipilitan lang ni Lenny Robredo, pinagpipilitan lang ni Sara Duterte yung kanyang sarili ni kay Lenny Robredo. Baka gustong humingi ng basbas. Baka gustong humingi na ng suporta dahil nga yung plano nila na agawin yung pong kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, no? Wala eh. Mahina nga sila Arnold Lopez. Walang kapara-paraan. Dapat pinalansya muna nila yan. Hindi porke Sara Duterte ka magkukumahog sa iyo yung mga tao. Kahit po sa akin Kung yan si Lenny Robredo pupunta, kung yan si Sara Duterte pupunta sa bahay ko, didedmahin ko yan Sa totoo lang, didedmahin ko. Pakialam ko sa iyo, ano ngayon kung si Sara Duterte ka? Di ba mga kababayan? Ano ngayon? Di ba? Kung sasabihin mo na marami kang pera, ano ngayon? Nakaw mo naman yan. Di ba maraming ganyan mayaman sila, makapangyarihan sila. Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Kung mayaman kayo at makapangyarihan, dinugas nyo lang naman lahat yan. Di po ba mga kababayan? Wala, didedmahin ko yan. Kahit nasa gate ko na yan. Sisilipin ko sa bintana. Pag nasilip ko sa bintana, may 3 maletang dala, dali lang, isipin ko yan. My God. Di ba? Sisilipin ko, 3 maleta Putik na 3 maleta, mga siguro, mga mga magkano? Diyos ko po. 200 million mahigit tumataginting. Di ba? Tapos sasabihin sa akin ni BP Sara, Boss Mike, alam mo, ikaw lang yung vlogger na nakita ko na may sense. Alam ko naman na bata mo si Chris Ulo, bata mo si Mima, tsaka bata mo sila Ballpoint Man. Alokin na natin. Magkano ba binibigay ni Martin? Di ba? Depende. Sabihin mo, doblehin ko yung ibibigay sa kanila, sumuporta sila sa akin. Hindi ko tatanggapin, pang-suporta pala yung 3 maleta ipamimigay pala sa vlogger, bakit ko pa tatanggapin? Di ba? Inaantay ko yung akin. Akala ko naman yung 3 maleta para sa akin. Yung pala mga kababayan, ipamimigay, inutusan pa ako. Walastik na yan mga kababayan. Ayoko na. Umalis ka na rito, hayop ka. Mali ang bungad agad no? Mali ang bungad. Kung ang bungad niya Boss Mike, may dala akong regalo sa'yo. Ano po yun, Madam BP? Madam BP, no? Ano po yun, Madam BP? Ayan, nakikita mo yan? Alin po dyan? Yan, yung maleta, 3.
Ang sweet nyo naman, VP, tatlo talaga. Ibig sabihin yan I love you. Oo, mahal na kita. Hindi na ako mambababae. Oo, hindi na ako mambababae. Ikaw lang ang makakasama ko sa Okay na ako. Pwede na, mga kababayan ko. May Dory no? May Dorin dala-dala si Sarah Ayaw nyo pa ba, mga kababayan? Papasukin sa kwarto yan! Jen Angeles, lumabas ka muna. Saglit lang to. Oo. Mga tatlo lang, pwede na. Isosolve ko lang si Sarah. Diba? Ikaw, gusto mo, ayan, tatlong maleta yan. Jen Angeles, sa'yo yung isa, dalawa sa akin. Para wala kang masabi, hindi ka magsalita. Grabe, no? Lami kaayo ba? Di ba? Ayan mga kababayan ko. Si Leni Robredo ay pinuntahan ni Sara Duterte. So, totoo, kumpirmado yung chismis na talagang si Sara Duterte ang pumupunta kay Leni Robredo. Ang problema, binabasted. Hindi sinisipot, hindi nagpapakita si Leni Robredo. Grabe, no? Paano naman? Yung isang maleta, kaya nga tatlo yun Isang maleta kay Jen Angeles, isang maleta sa akin, isang maleta sa inyong lahat. Ayaw nyo. Ayaw nyo. Diba, mga kababayan, ganun lang. Kaya naman pala ganun pala yun. Alam nyo ba, natatandaan nyo ba yung kanina? Itong pinakita ko sa inyo. Ito. Pakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ang plano umanong pagpapatalsik sa pwesto at pagpapapatay ay Pangulong Bongbong Marcos para pumalit sa kanya ang Vice Presidente. Sa sulat kamay na liham na ibinigay ng isang source sa GMA News, inilahat ni Madriaga na hinayaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na tumakbo si Marcos sa eleksyon 2022 katambal si Sara Duterte. Pero balak anya nilang kunin ang pagkapangulo kay Marcos sa 2025 para mapalawig ang control ni Vice President Duterte sa gobyerno at gagamitin lang na political tool si Marcos. Inihayag mo ng dating Pangulo ang planong pagpatalsikin si Pangulong Marcos sa 2025 para maluklok sa pwestong busy upang makatakbo ulit siya sa 2028. Tinatasan din umano si Madriaga na humanap na mga nais makibahagi sa plano, kabilang ang mga kriminal at kahit ang mga sindikato, at sakaling magkaroon naman ng gulo ay dito na magsasagawa ng kudeta ang militar. Sinabi rin anya ng dating Pangulo na alam ni Pangulong Marcos na bababa siya sa 2025 at ibibigay ito sa Vice President at ipapapatay nila ito kung hindi bababa. Nako, grabe, no? Mga kababayan, yan yung nangyari, sabi rito. Pag si Martin magbigay ng mali-maleta ba sa iyo, Boss Mike? Paanong gagawin mo? Siyempre katulad din kay Sara. Di ba? Dapat kung ano yung treatment ko kay Sara, ganun din kay Martin. Wala naman silang pagkakaibang dalawa di ba? Parehas naman silang magnanakaw Alangan na maiba pa yung treatment ko kay Sara at saka kay Martin. Wala na! Parehas na yan, oo, di ba? Ganun lang yan. Kung sino mas malaki, ayaw ba ninyo yun? Kung sabihin ni Martin magkano bigay sa'yo ni Sara Duterte? 3 maleta po, Congressman. Sige, gagawin ko ng 5 yan. Ayaw nyo pa? Gagawing 5? Di madadagdagan yung kita nyo. Kailan nyo po i-deliver, Kong? Speaker, kailan nyo i-deliver? Ganun agad, di ba? Putik na 5 maleta na yan Kong, isakay nyo sa Land Cruiser. Di ba? Sakay nyo po sa Land Cruiser, Kong. Tapos, dali nyo na rin yung ORCR at open deed of sale. Hindi nyo na pwedeng iuwi yung Land Cruiser. Kulay puti sana. Di ba mga kababayan? Akin na lang yung Land Cruiser. Tapos inyo na lahat yung kung magkano laman nung mali-maleta na yan.
Diba, no? O, sige, tuloy. Subukan ng GMA News na makuha ang panig ng Vice Presidente hinggil dito pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho para sa kanya si Madriaga. So ngayon, mga kababayan, kung ipagtatagni-tagni natin, pagtagpi-tagpi natin, natandaan nyo ba yung nagsisigaw si Digong kahit na hirap na? Eto ho. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kita nyo mga kababayan yung mga salita ni Digong? Di ba? No? Pag ikinonekta ninyo yung pahayag ni Ramil Madriaga, yung pahayag ko, mga kababayan, no? Tignan nyo. Di ba? Yun eh. Kung ano yung pahayag namin ni Ramil Madriaga, parehas eh. Di ba, no? Oo! Di ba? Paparapol na lang natin na Hernandez, Pagadora yung Kia Pride ko. Di ba, no? Legit yung statement ni Ramil. Ayan na, oh. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Kita nyo? Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation. Kita nyo? Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? Pabor lang. Ano yung pabor na hinihingi niya? Bumaba ka sa pwesto, Mr. President. Ipalit mo yung anak netong putang inanto. Grabe, no, mga kababayan ko? Yun. Ano ba yung pabor na hinihingi niya? Pabor na ipalit na si Sara Duterte bilang presidente. Di ba, Alaysa? Buti na lang dumating si Alaysa. Pag nakikita ko si Alaysa, nabubuhayan ako ng pag-asa. Para bang eto na yung pag-asa ko? Oo, si Alaysa. Di ba, no? Tugma yung sinabi ni Sir, Tato, yung sinabi ko, hindi. Yan na nga yun. Tugmang-tugmang, kami. Kaming tatlo, ako unang nagsabi niyan. Sumunod lang, di ba ay tiyang sino? Si Manong Ramil. Ako talaga original. Ito na. Sorry naman, At pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation. Diba? It will divide the nation daw. Pabor lang ako'y nagmamakaawa. Mr. President, bumaba ka na. Kasi kapag ka daw hindi ka bumaba, pipilitin nila. Lahat gagawin ni Digong, mapababa ka lang. Mukha yatang nagkamali ng tansya itong matanda. Akala niya, mapapababa si Pangulong Bongbong. Kaso nga, hindi. Nga mga kababayan. Hindi kinaya yung utak ng isang Marcos. In-underestimate niya si Pangulong Bongbong. Di ba sabi niya weak leader? Nawala na nga yung mga pambabas nila O ano na? Nasasabi niyo pa ba yung weak leader? Nasasabi niyo pa ngayon yung weak leader si Bongbong Marcos? Anyari? Akala ko ba weak leader? Abay, banggitin niyo ulit na weak leader. Pa-weak leader, weak leader kayo ng weak leader. Asan na ngayon yung weak leader niyo? At nasan na ngayon yung nagsabi na weak leader? Di ba nasa dahig na? Nakakulong na yung nagsabi ng weak leader si Pangulong Bongbong. Ano kayo ngayon? Mga uto-uto kasi kayo ito na. At madugo itong panahon na ito. Nako, ayan na, madugo. Kita nyo, di ba? Sinabi nga ho na mag-arkila ng mga goons, ng mga sindikato, ng mga kriminal, para ho likidahin, patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang plano ng matandang putang inanto.
pumatay ng isang mabuting presidente. Ayan ho. Aloy. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kita nyo mga kababayan? Ganyan oh, mga kababayan ng banat oh. Pag pinilit daw, mga kababayan, sisiguraduhin ni Digong na mapapalayas, mapapalabas ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos na katulad ng kanyang ama na si Apo Lakay na itinaboy. Yabang netong matanda na to mga kababayan, ano? Yabang eh, oh. Ganon daw mangyayari sa pamilya ni Pangulong Bongbong. Ano nangyari ngayon? Mukhang yata nabaliktad, ano? Si Digong ho ang napalayas sa Pilipinas. Si Digong ho, mga kababayan, ang naitaboy sa Pilipinas. Ayun! Oh, nando doon, Maring Joji. Nasa dahig. Diba? O ano, back to you. Parang ganun ang nangyari. Yung sinasabi mo, yung binabanta mo na mangyayari kay Manong Bongbong, ayun, sa'yo nangyari. Tapos nang gagalaite yung mga bobo na mga DDS. Hindi, mga DDS nang gagalaite. Di ba? Nang gagalaite yung mga DDS, bakit? Yung kanilang phone nadala eh. Hindi nila akalain na yung sinasabihan na weak leader, yung pala, yung magpapakulong daw kay Digong. Anyari? Akala ko ba weak leader? Anyari? Akala ko ba Duterte lang ang malakas? Akala ko ba Duterte lang ang sakalam? Ano nangyari? Alicia Duran, Michael A. Diba? Iyakan na ba tayo mga ka-DDS ko? Manang Aimee nyo, umiiyak na. Yun na nga. Diba? Nag-iiyak si Manang Aimee kanina kung ano-ano sinasabi. Pero halatang halata naman sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Habang nagsasalita siya, tinititigan ko siya. Oo, tinititigan ko yung ilong niya kung diretso pa. Hindi na ho pumaling na naman, gumana na naman yung ilong niya. Diba? Tuloy. Yung mga auto, yay! Yung mga auto, yay! Yung mga DDS, yay! Yung mga bobo, yay! Mga baliw no? Mga baliw. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Alin ba? nandyan ang military pati pulis. Kita nyo mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo dinamay na ho yung mga military at mga pulis para daw magkudita. Grabe no mga kababayan, ano? Tugmang-tugma talaga mga kababayan sa mga expose ni Ramil Madriaga. Diba? Tugma yung mga kwento ko sa inyo, mga kababayan ko. Tugmang-tugma yan. Malayong hindi sasapul at aangkla ay Morena. Uy, siya lahat ng mga bagong dating, mag-like muna kayo. Henry Lim, Dolores Dizon, Ami Ponce, Michael Alwag, ay Morena, Raquel Reyes, Reynes, si Kay Safer, mag-like muna kayo. Pacquiao Beats. Ay, tiyang, hindi sila nagla-like, Mark Ron Enriquez. Tuloy. Kinig kayo na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. Kita nyo mga kababayan ko. Lahat kasi ng mga gawin ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala na. Alaysa, thank you naman Alaysa, alam mo na thank you.
Di ba? Alam niyo na, ay kasi lahat na lang unang gawin ng gobyerno noon, nung panahon na yan, para bang naramdaman ni Duterte na putik na yan, yung kinikilos ng gobyernong to, walang walang planong bumaba sa pwesto. Di ba? Oo, siguro. Naramdaman niya na, putik ka, mukhang hindi talaga bababa sa pwesto si Bongbong hanggang 2025 lang dapat yan Yung matitira para sa anak niya na parang hati ba? Parang ganun may kasunduan na hati kayo dapat yung 3 taon ikaw. Bongbong Marcos. Yung kalahati si Sara Duterte naman. Putik na yan, matindi. Kaya pala, yung mga DDS nanggigigil sa pangako ni Duterte na bababa ng kusa si Pangulong Bongbong Marcos. Mali sila ng pagkakaunawa yata. Akala nila mga kababayan ala erap lang yung si Pangulong Bongbong no? Hindi nila alam. Brinini. Matalino mga kababayan. Matalino. Nako mga kababayan, yari na mga kababayan ko. Tuloy. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Nagpahiwatig ka lang. Ang problema, walang sumunod sa'yo. Kaya alam nyo mga kababayan, yung mga sumasali rito sa grupo ng mga Duterte, mga kababayan, nasisiraan na ng bait. Kita nyo, si Kiko Barsaga, miyaw-miyaw na lang ng miyaw-miyaw. Diba? Yung malaki butas ng ilong, yung sargo yung ilong, yung maitim na abogado daw, na taga Isabela. Tingnan nyo na yung itsura, mga kababayan ko, stress na. Galit kayo sa mga Duterte. Tingnan nyo mga kababayan. Kung anong lapad ng bunganga, yun din ang lapad ng ilong niya. Kakaiba mga kababayan, kakaiba yan. Eto mga kababayan, ang ilong na pwede na kapitan ng sing-sing. Parang sa kalabaw. Ang tanong niya, sige, puntan natin, wag na yung itsura. Given na yan. Tignan nyo mga kababayan yung itsura. Sara, bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Bakit galit kayo kay VP Sara? Bakit hindi ninyo hayaan ang taong bayan na siyang humusga sa kapalaran ng pamilya Duterte? Ganyan kabobo ito. Ibalik natin sa kanya yung tanong niya. Sabi niya, bakit daw ba tayo galit na galit kay Sara Duterte? Bakit daw hindi natin hayaan na hintayin yung halalan? Yan din naman ang gusto namin Sino ba ang nauna na nang away? Ibalik natin, bakit kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos o kininayo? O kininam. Apay! Bakit? Bakit kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos? Tandaan nyo, hindi kami magagalit kay Sara Duterte kung nire-respeto nyo si Manong Bongbong namin. Walang ganitong gulo, walang ganitong away, walang ganitong alitan kung hindi nyo inunahan na awayin si Manong Bongbong namin na hinalal hanggang 2028. Hindi makapaghintay ang putang inang Sara Duterte nyo at yung putang inang digong nyo. Tama, mali, mga kababayan. Sila yung hindi makapaghintay ng 2028. Tapos etong bobong balugang ito, tinatanong tayo kung bakit tayo galit kay Sara Duterte. Poke lang ina, sila yung unang nang away kay Pangulo. Diba? Si Raulo. Mukhang may saltik din to. Alam nyo mga kababayan ko, hindi nyo na kailangan dito talinuhan
kailangan nyo lang balikan ang nakaraan. Hindi yata to bumalik ng nakaraan. Hindi niya yata alam yung kung sino ang nauna sa away na yan. Mga kababayan, tahimik ang Pangulo. Tahimik tayo. Ako nga, tahimik lang akong pasyal-pasyal eh. Nabulabog lang yung pamamasyal ko dahil dito sa politika na to eh. Kung hindi nyo inaway si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo inaway si First Lady, ang kanyang pamilya, di sana wala ako rito. Di sana hindi nila ako nakakilala. Di ba no? Di sana hindi nadagdagan ng mga gwapong vlogger ni Pangulo. Yo, no. Gusto mo ba ng ano? Oy, makinig ka. Oy, respisyo. Ayan o. Ito na, wag na tayong lumayo. Ito na yung ebidensya na ang naunang ng away ay ang mga Duterte. Oh, Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. kita nyo yung mga banat na ganyan, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako masasaktan? Baala nyo lang yun. Hindi ako kikibo. Ngingitian ko kayo. Pero, ang gagawin ko, abay tulad ng ginawa ni Manong Bongbong, ipapakulong ko to nang hindi nyo nararamdaman. At hindi lang isa, mandadamay pa ako. O, sino? Di si Kibuloy, idadamay ko. Ano nangyari kay Kibuloy? Yun din ang parang bulong ng bulong kay dito kay Digong. 'Di ba? Pag nasa SMNI sila, para bang mga kababayan nagdadasal na, oo nga po. Siya nga po. Tama po. Opo. No, di ba mga ganun si Kibuloy? Ano nangyari sa kanila dalawa? Ayun. Nakakulong parehas. Yung isa nakulong dahil sa pagpatay. Yung isa nakulong dahil sa pangyut-yut ng mga kababaihan. Dahil sa kalibugan ni Kibuloy. Kita nyo mga kababayan ko? Tapos sisisihin nyo si Pangulo. May mga kaso kayo Di ba? Nang yut-yut kayo ng mga minor de edad, Kibuloy. Pumatay si Digong ng mga kung sino-sino dyan. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong yon? Sinabi ba ni Pangulong Bongbong na tumira ka, umiyot ka, Kibuloy, ng mga minor de edad? Sinabi ba niya ni Pangulong Bongbong Marcos yon? Inutos ba ni Pangulong Bongbong Marcos yon kay Kibuloy? Umiyot ka ng minor de edad, gano'n? Wala hong ganong iniutos si Pangulo. Sinabi ba ni Pangulong Bongbong na, Digong, patayin mo lahat yung mukhang mga adik? Inutos ba ni Pangulong Bongbong yon? Hindi. Kaya walang kasalanan si Pangulo. Etong mga DDS, equals bobo, sinisisi si Pangulong Bongbong. Kung hindi ba naman mga hunghang, ano? Ayan na. Nasaan na yung si Negro? Yan, tingnan nyo mga kababayan. Inaaway si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, bakit inaaway nyo si Sara Duterte? Bakit hindi nyo na lang intayin ang 2028 sa eleksyon at magdesisyon ng taong bayan? Bobo! Yun din naman ang gusto namin, tapusin nyo ang termino ni Manong Bongbong, hintayin natin ang 2028 na matapos ang kanyang panunungkulan bilang presidente, hindi yung aagawin nyo. Diba? Gusto nila kita nyo, hanggang 2025 lang dapat si Bongbong Marcos. At dapat si Sara na ang presidente sa 2025. Pwede ba yun? Pwede ba yun mga kababayan? Diba? Bakit? Yan ho yun mga kababayan ko.
beloved Boss Mike Cervera.